Ang paghihintay sa hangin at sa iyo ay isang banayad na love song sa isang mapayapang nayon ng fanbin, kung saan ang ihip ng hangin ay nagdadala ng mga alaala at pagnanasa. Sa gitna ng mga araw na may banayad na sikat ng araw at bigla ang pag-ulan, nagtagpo sila, umibig, at sama-samang naghintay para sa iisang bagay, isang pag-ibig na sapat ang lalim para panatilihin ang isang tao na manatili. Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik na tanawin sa nayon na may huni ng ibon, isang banayad na simoy ng hangin na dumadaan sa mga puno at ang amoy ng nilulutong bigas na nagmumula sa maliit na kusina kung saan pinag-iingatan ni Tiris Chai ang bawat ulam. Bumalik siya sa kanyang bayan isang taon na ang nakalipas upang magbukas ng homestay, kung saan ang mga turista ay maaaring huminto at manatili at damhin ang katahimikan na naiba sa maingay na lungsod. Sa layuning mapaunlad ang lugar, naghanda siya ng isang masaganang hapunan para salubungin ang isang mamumuhunan. Ngunit nang maayos na ang lahat, biglang gumalaw ang mga upuan at mesa na inakala niyang lindol. Paglabas niya para mag-check, nalaman niyang si Jiang Ai, ang kilalang salbahe sa nayon, ay nangunguna sa mga tao na gumagamit ng excavator upang sirain ang homestay para magtayo ng chemical factory. Mabilis na pumigil si Tiris Chai at ang kanyang batang assistant, ngunit nang hindi siya napipigilan ng salita, naglakas loob siyang humarang sa daan ng excavator. At pinatunayan na ang pagbubukas ng homestay na ito ay sinang-ayunan ni Kitty at ng pinuno ng nayon. Gayunpaman, walang pakialam si Jiang Ai sa sinuman hanggang sa personal na dumating ang pinuno ng nayon at pinagalitan siya, na naging dahilan upang pansamantala siyang umatras. Ngunit pagkatapos ng ilang salita, nakumbinsi niya ang pinuno ng nayon na ang pagtatayo ng chemical factory ay para sa kapakinabutan ng mga taga-nayon. Sa huli, nagbigay ng kondisyon ang pinuno ng nayon na kung si Tiris Chai ay makakabayad ng upa sa lupa para sa buong 10 taon sa loob ng huling 3 buwan, maaari siyang magpatuloy sa negosyo. Sa sitwasyong wala nang mas magandang pagpipilian, pumayag na lang siya dahil sa tingin niya may pag-asa pa rin. Habang abala siya sa paghahanda para salubungin ang mamumuhunan, biglang may lumitaw na isang estranghero at hindi niya sinasadyang mabangga ito, kaya naiwan ang marka ng lipstick niya sa damit nito. Mukhang nakilala siya nito, pero inakala naman niya na ito si Advent Tin, ang mahalagang mamumuhunan, kaya inanyayahan niya itong kumain ng masaganang handa na pinaghirapan nilang ihanda ng kanyang assistant. Ang lalaking ito ay hindi kailanman nalulugi. Paulit-ulit na tumatango ang lalaki at sinabing nandito siya para iligtas ang lahat, na inakala ng lahat ay naging matagumpay na. Hanggang sa makatanggap sila ng mensahe na ang eroplano na nagdadala sa totoong mamumuhunan ay darating kinabukasan, agad na nagpanik ang lahat at tinanong kung sino siya at inilabas niya ang isang larawan nilang magkasama ni Tiris Chai. Sa sandaling iyon, naalala niya na ito pala si Jiang Piren. Ang mas bata niyang kabatch noon ay umamin na gusto niya ang isang mas nakatatandang babae sa universidad. Ngunit hindi niya noon napansin na siya pala iyon, at dahil malaki na ang pinagbago ng kanyang hitsura ngayon, hindi niya ito nakilala. Nang gabing iyon, pumunta si Jiang Biren sa kanya para makipag-usap at pareho silang nahihiya dahil sa hindi pagkakaunawaan kaninang umaga. Nang tanungin niya kung maaari siyang manatili sa loob ng 2 araw, pumayag siya dahil marami pa ring bakanting kwarto sa homestay. Habang patuloy silang nag-uusap, tinanong ni Jiang Biren ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang senior at sinabi niya na naghiwalay na sila. Nang marinig niya ito, hindi siya nanahimik kundi ngumiti ng napakaliwanag na ikinagulat niya. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi na may isang meteorite na babagsak sa lugar na ito at dumating siya upang magbigay ng babala. Ngunit inakala niyang bata pa rin ito kaya hindi siya naniwala. Kinaumagahan, nang lumabas ang mga empleyado at assistant para salubungin ang mamumuhunan, nakita lang nila si Jiang Birengs na nagmamaneho pabalik at sinabing nahihilo ang taong iyon sa likod. Kaya dali-dali nila itong inalalayan para magpahinga. Si Chidef Zhe mismo ang nagdala kay Trends Jim City Ren sa pinaka-espesyal na kwarto. Mabilis siyang nagpasya na mamuhunan kaagad nang makita niyang napakaganda ng lugar. Ngunit nang pumasok si Jiang Biren at bumulong sa kanya na huwag mamuhunan dahil malapit nang masira ang lugar na ito ng isang meteorite, wala siyang pakialam. Pagkatapos, bigla siyang bumagsak sa kama at umiyak na ikinagulat ni Jiang Biren at hindi niya ito nagawang matakpan ang bibig. Kaya pumasok agad si TFDA nang marinig niya ang ingay para awatin sila. Pagkatapos, magkakasama silang 4 na kumain at ipinaliwanag ni Tien Jim T. Renz na nalulungkot siya dahil nahuli niyang nanloko ang kanyang kasintahan at hindi dahil kay Jiang Biren. Ngunit nagsalita si Jiang Biren tungkol sa meteorite ay pinalaya siya at umakyat siya sa bubong upang mag-isa na subaybayan ang meteorite gamit ang teleskopyo. Kinabukasan ng umaga, nagmadali si Jiang Birengs na puntahan si GDCE para bigyan ng babala tungkol sa meteorite na malapit nang bumagsak sa nayon. Ngunit inakala niya na bagong empleyado ito ng homestay na gumagawa ng gulo, kaya hindi niya nilutas ang problema. Dahil walang naniwala sa kanya, umalis na lang si Jiang Biren. Habang naglalakad sa daan, naisip niya na kung nandyan pa rin si TDT, hindi siya aalis at tiyak na iisipin niya kung paano iligtas ang lahat. Pagbalik niya, nakita niya si Jiang Aihi na kasama ang mga taga-nayon na inaakusahan si TDT dahil sa pagkalugi sa negosyo ng gulay. Pinilit niya itong akuin ang buong responsibilidad dahil siya ang nagmungkahi sa pinuno ng nayon na magtanim ng gulay ang mga taga-nayon at nagtangka siyang manakit, kaya agad na lumabas si Jiang Biren upang pigilan siya. Nagmadaling tumakbo ang batang assistant upang hanapin si GDT para bumalik at ayusin ang problema. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Jiang Aihi at ayaw makinig sa sinuman. Dahil sa kakulangan ng oras, sumigaw si Jiang Biren na tumakas ang lahat, ngunit pinigilan siya nito at sinabing kung hindi maayos ang problema ngayon, walang sinuman ang aalis sa lugar na ito. Sa kawalan ng
pagpipilian, umayag si Jiang Birens na ibenta ang mga gulay na ito para malutas ang problema. Agad na pumalakpak si Jiang Ai bilang hamon na kung hindi niya maibibenta ang lahat, siya ang sasagot sa lahat ng pagkalugi. Dali-daling tumakbo si Jiang Birens para tawagan ang kaibigan niyang may supermarket para humingi ng tulong. Pagkatapos, lahat ng tao sa homestay kasama ang mga taga-nayon at maging si Gidi ay nakilahok sa pag-aani ng gulay. Ang batang assistant naman ay lalo pang nag-alala kay Gidi. Nag-alok siya ng tubig, pinunasan ang kanyang pawis at laging sinusubaybayan ito. Samantala, nang inabutan siya ng tubig ng isang lalaki, hindi sinasadyang nahawakan siya nito na ikinagulat niya at naramdaman niya ang pangangati sa buong katawan. Ibinunyag ng batang assistant na may androphobia si Tidefdi na ikinagulat ni Tian Jim Titiran. Si Jiang Pirens naman ay tumatakbo sa lahat ng dako at hinihikayat ang lahat na bilisan dahil alam niyang malapit nang bumagsak ang meteorite. Samantala, kalmado pa rin si Gidi at sinabi na dahan-dahan lang ang lahat. Sa huli, kinuha ni Jiang Pirengo ang megaphone at inanunsyo na titigil na siya sa pag-aani pagkatapos ng 1 minuto. Agad na dumoble ang bilis ng lahat. Dali-dali niyang hinanap si Tidefdi sa gitna ng maraming tao. Naisip niya na kung siya ay mamamatay, hindi niya pagsisisihan na mamatay kasama niya. Sa huling segundo, tumakbo siya at bigla siyang hinalikan na ikinagulat ni Tidefdi at sinampal niya ito at tinawag siyang baliw. Ngunit walang meteorite na bumagsak tulad ng sinabi niya, kundi isang maningning na pag-ulan ng bulalakaw na sumasaklaw sa kalangitan. Magkasama silang nanonood at bumulong ng mga kahilingan. Ang batang assistant ay marahang tumingin kay Gidi at kusang loob na hinawakan ang kanyang kamay at ngumiti naman siya at tinanggap ito. Si Jiang Ai ay abala sa pagsusugal kasama ang kanyang mga kasamahan nang may lumapit na isang gintong elepante at bumulong na ang matandang lalaking madalas na makitang nagsusugal dito ay ang tunay na ama ni Tidefdi. Nang marinig niya ang pangalan, nagliwanag ang kanyang mga mata at agad siyang umalis sa mesa ng sugal para hanapin ang matanda. Pagkatapos, sadyang ipinakita niya rito ang anak niyang babae na nagpapatakbo ng homestay para makita ang tahimik at payapang buhay na tinatamasa ng kanyang anak. Nang makita ni Lo Tiden ang eksena, galit na galit siyang nagtungo kay Tidefdi para singilin siya. Nag-alala at walang magawa siyang nabigla nang makita siya nito. Sinubukan niyang pakiusapan ang matanda na umalis, ngunit hindi ito pumayat. Pinilit niya itong umuwi para pakasalan ang lalaking pinili na niya para rito. Dahil lang sa gusto niyang makuha ang pera para sa kasal at isugal ito, nang tumanggi si Tidefdi, agad na nagbago ang tono ng kanyang pananalita. Pinilit niya itong bigyan siya ng pera agad, at kung ano man ang gawin niya ay bahala na siya. Kalmadong sinabi ni Tidefdi na nagsisimula pa lang ang homestay. Wala pa siyang gaanong kinikita, kaya wala siyang maibibigay na pera, kaya nagalit ang matanda nang marinig ito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila ng malakas, na naging dahilan ng kanyang allergic reaction. Nangati ang buong katawan niya, pagkatapos ay tinulak pa niya ito, na muntik na siyang matumba. Buti na lang at dumating si Jiang Piren sa tamang oras at dali-daling inalalayan siya. Nang makita niyang susugurin ng matanda ang kanyang anak, agad siyang humarang at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Malakas na sinabi ni Lo Tidef na may karapatan siyang turuan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi sumuko si Jiang Piren at hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito hanggang sa hindi na ito makatiis sa sakit. Sa huli, napilitan siyang mangako na hindi na siya babalik para gumawa ng gulo, ngunit nang siya ay pakawalan, agad siyang tumakbo sa bakuran at sumigaw upang maipatawag ang mga taga-nayon. Gumawa siya ng kwento na kinuha ng kanyang anak na babae ang pera para sa kasal para magbukas ng homestay at hindi ito inalala na ipagamot siya. Mabilis ding dumating si Jiang Ai. Nakisali siya sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy at sinabing si Tidefdi ay isang anak na walang hiya at may masamang puso. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon, sinubukan ni Tidefdi na magpaliwanag ngunit walang naniwala sa kanyang sinasabi. Sa huli, lumabas si Jiang Piren at malinaw na sinabi na babayaran niya ang utang nito at siya ang lalaki nito. Hindi naniwala si Lo Tidef dahil alam niyang may androphobia ang kanyang anak. Hindi na nagsalita pa si Jiang Piren. Agad siyang yumuko at hinalikan ito sa harap ng lahat na ikinabigla niya at hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang matanda na umalis, nangako na ibibigay ang pera sa ibang araw. Ngunit nagpumilit pa rin ito na makuha ang pera kaagad, kaya wala nang ibang pagpipilian si Jiang Piren. Kinailangan niyang tawagan ang isang kaibigan para ibenta ang kanyang pinakamamahal na kotse. Hiniling niya na ilipat ang 500,000 yuan sa account ni Lo Tidef, ngunit ang kaibigan niya ay nakapagbigay lamang ng 300,000, kaya agad siyang pumayat. Pagkatapos ay agad niyang tinanggal ang kanyang relo na nagkakahalaga ng 200,000 yuan at ibinigay sa matanda para makuha ang buong halaga. Sa wakas, umalis na rin ito. Pinauwi na ni Jiang Birengo ang mga tao at bumalik para sabihin kay Tidefdi na ang pera ay hiniram lang niya sa kanyang mga kaibigan at ang relo ay regalo lamang. Sinabi niya sa kanya na huwag itong isipin, ngunit sa kanyang mga mata makikita ang pagkabigla, pagkalito at kalungkutan. Samantala, nang makakuha si Lo Tidef ng pera, agad siyang bumalik sa sugalan at nang dumating ang anak niyang lalaki para hingin ang pera para sa kasal, itinago niya ang relo sa manggas niya. Ibinigay lamang ang 150,000 yuan at pinalayas ito, habang sinasabi sa sarili na maghahanap siya ng paraan para makakuha pa ng mas maraming
maraming pera kay Tidith Chai. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay nagpapakita ng lambing at sinabing gusto niyang bumili ng bagong bag, hindi siya at ubiling pumayag agad na parang sarili niya ang pera. Sa daan, hindi sinasadyang nabangga ni Tidith Chai ang isang matandang babae at pareho silang humingi ng tawad at ngumiti ng magiliw. Binigyan siya ng matanda ng isang maliit na cake at nang kagatin niya ito, bigla siyang natigilan. Ang lasa nito ay napakapamilyar na ikinahiya niya dahil ito ay katulad ng ginawang cake ng kanyang lola noong bata pa siya. Matagal na siyang hindi nakatikim muli ng lasa ng kanyang pagkabata. Sa sobrang pagiging emosyonal niya, tinanong niya ang matanda kung maaari siyang turuan kung paano gawin ang cake na ito. Masaya itong tumango at pumayag, pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa bahay ng matanda. Sa isang maliit at maaliwalas na kusina, matyaga siyang tinuruan ito sa bawat hakbang at ang kanyang mga kamay ay mahirap kumilos ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pasasalamat. Sa huli, matagumpay na lumabas ang unang batch ng cake. Kitang-kita ang kaligayahan sa bawat mukha. Samantala, sinundan ng mala si Lotide, ang ama ni Tidith D, na naging dahilan upang matalo siya sa sugal. Wala na siyang pera para mabili ang bag para sa babaeng kasama niya. Sa sobrang galit at pagnanais ng pera, naisip niyang muli si Tidith D at agad na pumunta sa homestay para gumawa ng gulo. Pumunta siya sa bawat kwarto, kinakatok ang pinto at sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak na babae na ikinatakot ng mga bisita na nananatili doon at apat na mag-asawa ang humiling na mag-check out at umalis agad sa araw na iyon. Sa huli, nahanap niya ang tamang kwarto ni Tidith C, kaya wala na siyang mataguan at kailangan niyang lumabas. Agad na humingi ang matanda ng pera na sinasabing magpapakasal ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang 500,000 bilyon ay hindi sapat. Hindi pumayag si Tidith C na bigyan siya ng pera at hindi niya rin pinayagan na banggitin ito ang kanyang ina. Malamig niyang sinabi na kung hindi ito aalis, tatawag siya ng pulis. Ngunit hindi ito natakot, sa halip ay hinawakan siya at sinampal ng malakas. Sa sandaling iyon, nalaman ni Giang Biren sa reception desk na dumating na naman ang ama ni Tidith City para gumawa ng gulo, kaya nagmadali siyang pumunta at naagapan niya ang pangalawang sampal. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at galit, ngunit nanatili siyang kalmado. Natigilan si Tidith City, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit matatag. Sinabi niya sa kanyang ama na pagkatapos ng sampal na iyon, wala na siyang utang dito at mula ngayon, sila ay magiging estranghero na. Nang makita ito, tumakbo ang batang assistant para ipagtanggol si Ki at sinubukan din siyang saktan ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Tidith City ang dating mahinang babae. Humarang siya sa harap ng batang babae, matapang na hinawakan ang kamay ng matanda at nanlalamig ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag. Sumigaw siya na tama na. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang takasan ang nakaraan. Nilimutan niya ang lahat ng sakit at pagdurusa na dinulot nito at nagsumikap siya ng husto upang magkaroon ng sariling tahanan, magkaroon ng mga mahal sa buhay, magkaroon ng lugar na mapapabilangan. Kung maglakas loob itong bumalik dito muli, tiyak na tatawag ako ng pulis, ngunit ayaw pa rin itong sumuko. Patuloy itong nagpupumiglas at sumisigaw. Na ikinagulat ni GDCD at ng mga empleyado ng homestay at kinailangan nilang mamagitan. Sa huli, narinig ng mga taga-nayon ang ingay kaya pumasok sila at pinalayas ang matanda. Pinalayas siya na parang isang mabangis na hayop. Samantala, hinanap ni Giang Pirent si Gi. Nakita niya itong tahimik na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan na may malungkot na tingin. Lumapit siya, nagtangkang magsalita, ngunit tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Hinila niya ito, inihagi sa lupa ang kanyang payong at niyakap ito ng mahigpit. Nagkasama silang nasa ilalim ng maliit na payong na hawak nito at marahan niyang sinabi na kung gusto niyang umiyak lang siya. Huwag na siyang magpigil dahil hindi na niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nang marinig iyon, hindi na nakapagpigil si Shen Zi at humagulgol sa kanyang mainit na yakap. Hinayaan na maghalo ang ulan at luha at tinanggay ang lahat ng nakatagong sakit sa loob ng mahabang panahon. Si Jiang Cheng, Shen Zi, ang batang assistant na si Xiao Qiao at Secretary Ma ay magkasamang nag-ihaw ng prutas at uminom ng tsaa sa isang napakakomportabling kapaligiran. Biglang may tumawag kay Jiang Cheng na humiling sa kanyang bumalik, ngunit tumanggi siya, tumingin lang kay Shen Zi at sinabing kailangan niyang manatili upang gawin ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, abalang-abala si Shen Zi sa pagpapakilala ng slide na ginawa niya para sa homestay upang makahikayat ng mas maraming turista. Dahil dito, labis na nagkaroon ng interes at paghanga ang lahat sa kanyang talento. Iminungkahi din niya ang ideya ng pagsasama ng opera sa isang afternoon tea party dahil ito ay isang natatanging lokal na tampo. Sinabi ni Secretary manakilala niya ang isang napakasikat na guro ng opera at nangakong ipakikilala sila sa kanya upang subukang mag-aral. Sina Shen Zi at Jiang Cheng ay magkasamang nag-aral at ang guro ay nagturo sa kanila ng may buong dedikasyon. Ang bawat kilos, tingin, at emosyon ay kailangang may kaluluwa at silang dalawa ay masipag na nag-ensayo sa loob ng maraming araw. Pagkatapos, iniulat ng isang tauhan kay Jiang Dahai na nag-aaral si Shen Zi ng opera, kaya nagpasya siyang pigilan siya upang hindi niya makamit ang kanyang layunin. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Jiang Dahai sa silid ensayo, nilok ang pinto mula sa labas at pinutol ang mga kable ng kuryente.
Kahit na nagulat, tinuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Nang mawala ng kuryente, tinawag ni Jiang Cheng si Shen Ziyi upang ihinto ang pag-ensayo at umuwi. Dahil sa takot sa dilim, mahigpit siyang kumapit sa kanya. Pareho silang naghanap ng pinto ngunit hindi ito mabuksan. Sa takot, sumigaw si Shen Ziyi na may multo na ikinagulat din ni Jiang Cheng, ngunit pinakalma niya pa rin ito at pinuntahan upang tingnan. Dahil napakadilim, nagsindi siya ng lighter at itinapon ito sa direksyon ng multo. Hindi niya inaasahan na salamin pala iyon, kaya nahulog ang lighter sa isang tumpok ng tela. Mabilis na kumalat ang apoy sa paligid. Nang makita ni Jiang Dahay ang apoy, natakot siya at tumakbo palayo. Sa loob, lumalaki ang apoy, kaya kinailangan ni Jiang Cheng na basagin ang bintana para makatakas, ngunit hindi niya inaasahan na may rehas sa likod ng salamin. Wala siyang magawa at nagsimulang hindi na makayanan ni Shen Ziyi ang uso, kaya sinubukan niyang buong lakas na basagin ang pangunahing pinto. Kinabukasan, nagising si Shen Ziyi at nakita ang sarili na nakahiga sa kama. Nagulat siyang tanungin si Xiao Qiao kung bakit siya naroon. Sinabi ng batang babae na dinala siya ni Jiang Cheng pabalik at ang silid ensayo ay nasunog ng malaki kagabi at muntik na silang mapahama. Lumabas si Shen Ziyi ng silid at lahat ay nag-aalala at nagtanong at pagkatapos ay galit na sinumpa ang taong walang hiyang nanunog. Bagaman labis na nag-aalala si Jiang Cheng, inako pa rin niya ang responsibilidad. Sinabi niya ang katotohanan na siya ang sanhi ng sunog kahit na hindi iyon ang nais niya. Hindi napigilang magalit ni Xiao Qiao sa kanya, ngunit ang mahalaga ay ligtas ang lahat. Sa nayon, nagtipon ang mga tao upang pag-usapan ang sunog kagabi. May nagsabi na nakita nila si Jiang Cheng na buhat-buhat si Shen Ziyi palabas ng apoy, kaya nagduda sila sa relasyon ng dalawa at kumalat ang chismis na sila ay mag-asawa na. Sa daan, nakasalubong ni na Jiang Cheng at Shen Ziyi ang isang ale at sinabi niya na bilang asawa ni Shen Ziyi, dapat niya itong pahalagahan dahil siya ay maganda at may talento. Agad na nagpaliwanag si Shen Ziyi, habang si Jiang Cheng naman ay tila masaya sa chismis na iyon at bago umalis ay lumingon pa at sinabi sa ale na ipagpatuloy ang pagpapakalat ng chismis. Sa oras na ito, si Xiao Qiao ay naglalakad at nagpapamahagi ng mga flyer upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa opera na gaganapin sa Homesley ngayong gabi. Isang taong dumaan, binigyan niya ng flyer, tumango sila ngunit ibinagsak sa lupa at umalis na ikinalungkot niya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang dumating ang maraming tao mula sa nayon at nagpakita ng malaking interes. Mabilis niyang naubos ang lahat ng flyer at umaasa na darating ang lahat. Nang gabing iyon, sina Jiang Cheng at Shen Ziyi ay nag-makeup at nagbihis ng maayos bago umakyat sa entablado upang magtanghal. Lahat ng manonood ay nakatutok sa kanilang pagtatanghal. Lahat ay humanga habang si Jiang Dahay ay patagong nagplano ng masamang balak. Palihim niyang pinutol ang mga lubid na nagpapatatag sa board sa likod nilang dalawa. Nang bumaba si Jiang Cheng sa entablado upang yumukod sa mga manonood, naputol ang lubid. Lumingon siya at nakita ang board na bumabagsak patungo kay Shen Ziyi, kaya agad siyang lumukso ng buong lakas at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya. Malubhang nasugatan si Jiang Cheng at dinala sa ospital dahil sa pagprotekta kay Shen Ziyi. Labis siyang nag-alala kaya sinabi niya sa lahat na umuwi na muna sila habang siya ay mananatili upang alagaan siya. Sa tahimik na sandali, umupo siya sa tabi ng kama ng pasyente. Tinitingnan siya at inalala ang sandali na wala siyang pag-aalinlangan na sumugod upang protektahan siya at sa pagod, hindi nagtagal ay nakatulog siya. Maya-maya, nagising si Jiang Cheng at nakita si Shen Ziyi na natutulog sa kanyang braso. Mahinang umiti siya at nagpanggap na nasasaktan upang asarin siya. Nagulat siya at akmang tatawag ng doktor, ngunit mabilis siyang pinigilan nito. Seryoso niyang sinabi na sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng ilang araw bago umalis sa ospital at pagkatapos ay pinagalitan siya na tanga at parang bata dahil hindi niya inalintana ang panganib. Nang marinig siyang sinabihan na parang bata, seryosong nag-isip si Jiang Cheng at nagpa siyang magpakita ng mas matured na pag-ugali. Kaya bigla niyang sinabi na gusto niyang maligo at hiniling sa kanya na hubarin ang kanyang damit dahil masakit ang kanyang kamay at hindi niya ito maigalaw. Nahihiya at namumula si Shen Ziyi, ngunit dahil nag-aalala siya para sa kanya, pumikit na lang siya at tinulungan siyang tanggalin ang kanyang shirt. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niya itong hubarin, itinaas ni Jiang Cheng ang kanyang baba at pinilit siyang magmulat. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang katawan na may labis na pagmamalaki upang patunayan na siya ay talagang matured na. Maliwanag na hindi na siya nasasaktan, ngunit sinabi pa rin niya na tulungan siyang hubarin ang kanyang pantalon na ikinagalit niya. Nang lumabas siya sa ospital, sinubukan niyang habulin siya upang magpaliwanag, ngunit ayaw niyang makinig at sinabi pa sa kanya na lumayo siya. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Xiao Qiao na magpakuha sila ng litrato kasama ang kanilang opera performance upang makakuha ng atensyon at madagdagan ang kasikatan ng Homesley. Napilitang pumayag si Shen Ziyi, kahit na sa labas ay galit pa rin siya. Alam niya sa kanyang puso na wala siyang masamang intensyon. Habang mahimbing na natutulog si Xiao Qiao, patuloy na nag-aabiso ang kanyang telepono sa mga mensahe. Nang buksan niya ito, napansin niya na dumami ang mga tagasunod sa kanilang account. Labis siyang natuwa at agad na tumakbo upang ipaalam sa lahat upang magkasama silang magdiwang sa pamamagitan ng isang masarap na handaan. Kinabukasan, habang naglalakad sa kalsada, biglang lumapit si Lin Lin kay Shen Ziyi at bumulong sa kanyang tainga kung gusto siya ni Jiang Cheng. Agad itong tinanggihan ni Shen Ziyi at sinabing junior lang niya ito. Sabi
Sinabi niya, nagpapakita lang ito ng kabaitan dahil sa tulong na ibinigay niya noon. Ngunit hindi naniwala si Linlin, sinabi niyang sigurado siya at kitang-kita na may pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Pagbalik nila sa Homesley, bumalik din si Xiao Qiao at Mai at pareho silang malungkot na nagsabing hindi pa rin nila nabebenta ang natitirang gulay. Nakita ni Jiang Cheng na hindi maganda ang sitwasyon, kaya naisip niya ang isang kakaibang ideya, gagamitin niya ang mga gulay na iyon para mag-kimchi. Nang marinig ito ng lahat, nagustuhan nila ang ideya dahil napakagandang ideya nito. Kaya nagpasya silang pumunta at hanapin si Ate Wang upang humingi ng tulong. Agad na pinaalalahanan ni Shen Ziyi si Jiang Cheng na kilala si Ate Wang na strikto. Gayunpaman, tiwala siya at sinabi sa kanya na maniwala sa kanyang husay sa pananalita. Sa simula, nang humingi ng tulong si Shen Ziyi, agad na tumanggi si Ate Wang. Ngunit nang magsimulang magkwento si Jiang Cheng tungkol sa anak ni sekretary na umiibig sa isang batang empleyado ng Homesley, biglang naging interesado si Ate Wang at gustong marinig pa ang kwento. Pumayag siya agad-agad na turuan sila kung paano gumawa ng kimchi bilang kondisyon. Samantala, sa hot cave, si Xiao Qiao at Mai ay magkasama sa kusina. Kusa siyang tumulong na isuot ang apron sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang humarap at hindi sinasadyang nayakap niya ang baywang nito. Nagkatinginan sila ng may pagkailang, ang kanilang mga mata ay puno ng hiya at kilig. Kinaumagahan, biglang may narinig na putok ng paputok sa gate ng Homesley at may inilatag na red carpet. Tumakbo palabas sina Shen Ziyi at Jiang Cheng para tingnan at nakita nila ang isang estranghero, si Jiang Chuyang. Ang dating kaklase ni Shen Ziyi ay agad na naging napakalapit at parang nasa bahay lang siya. Hindi ito nagustuhan ni Jiang Cheng. Ipinagmalaki niya na mayroon siyang magandang sasakyan at inalok si Xiao Qiao na kung gusto niya ay maaari silang mag-road trip na ikinatuwa niya at agad na sumama. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa kay Jiang Cheng. Pagkatapos ay hinila ni Shen Ziyi si Linlin na tahimik na nagmamasid upang kausapin si Chuyang. Samantala, mabilis na hinila ni Jiang Cheng si Shen Ziyi sa isang tabi upang paalalahanan na mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang kaklase. Nang malaman niyang gustong umupa ng kwarto, agad siyang lumapit at sinadyang irekomenda ang pinakamahal na kwarto na may magandang tanawin at sinabing bagay iyon sa mga taong matagumpay at may karisma tulad niya. Nang marinig iyon, nagpakitang gila si Jiang Chuyang na mayaman siya, kaya agad siyang pumayag. Nang magbayad na siya, nagulat siya sa sobrang mahal ng presyo. Ngunit nagpanggap pa rin siyang masaya at sinabi kay Shen Ziyi na ipagpatuloy na lang ang kanyang trabaho at hayaan si Xiao Qiao na samahan siya upang tingnan ang kwarto. Nang makita ito, pinaalalahanan ni Shen Ziyi si Jiang Cheng na hindi niya dapat gawin iyon, ngunit sinabi niya na wala siyang ginagawang mali dahil sinisikap lang niyang kumita ng pera para sa Homesley. Sinabi din niya na ang suit na suot nito ay hindi custom-made. Hindi naniwala si Shen Ziyi dahil naisip niya na hindi naman niya suot ang ganoong uri ng damit, kaya paano niya ito malalaman. Kinabukasan, masayang-masaya si Jiang Chuyang habang naglalagay ng mga bulaklak sa mga walang laman na vase sa reception area. Dumaan sina Linlin at Mai sa tamang sandali. Sa isang tingin, natuklasan ni Mai na iyon ay mga bulaklak ng asawang lalaki. Agad niyang tinanong kung sino ang pumutol sa kanyang mga bulaklak. Ngunit naglabas si Jiang Chuyang ng isa pang baukwet at ibinigay kay Linlin na labis na ikinagalit ni Mai. Nang malaman ni Jiang Chuyang na ang mga bulaklak ay itinanim ni Mai, medyo nag-alala siya, ngunit sinubukan pa ring maging walang pakialam. Sinabi niya na babayaran na lang niya ito, ngunit si Mai ay sobrang galit na gusto niyang ipatanim muli ni Jiang Chuyang ang lahat ng mga bulaklak. Dahil nasa harap si Linlin, napilitang pumayag si Jiang Chuyang. Kinabukasan, natuklasan ni Linlin ang isang napakaseryosong bagay, ang bigas na ibinebenta ng Homesley ay nakakuha ng napakasamang review mula sa mga netizen. Sinabi nilang may mga uod ang bigas at hindi ito makakain, kasama ang sunod-sunod na negatibong komento na nagpababa sa reputasyon ng Homesley. Nagpasya siyang makipag-ugnayan sa mga account na nagbigay ng negatibong review at kung talagang kasalanan ng Homesley, babayaran niya agad sila upang maresolba ang krisis sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, pumasok si Jiang Chuyang na gulo-gulo ang buhok at tila pagod na pagod sa pagtatanim ng bulaklak, ngunit naglulukso-lukso na nagpapanggap na puno ng lakas. Ngunit walang nag-abala na pansinin siya dahil lahat ay nag-aalala tungkol sa sirang bigas sa ibang lugar. Nakaupo si Jiang Dahay kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang taga-nayon. Sa labas ay sinasabi niyang para sa kapakanan ng mga taga-nayon, ngunit ang totoo ay sinisiraan niya lang si Shen Ziyi para makaganti sa nakaraan. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo si sekretary, mapabalik sa Homesley, at inihayag na nalaman niya na ang sirang bigas ay gawa ni Jiang Dahay kasama ang ilang kamag-anak sa nayon. Sina Xiao Qiao at Linlin ay labis na nagalit nang malaman ito. Siya ay isang taga-nayon, ngunit gumawa siya ng ganoong immoral na bagay. Mabilis nilang hinila sina Shen Ziyi at Jiang Cheng sa lugar kung saan nagpupulong si Jiang Dahay upang harapin siya. Binuksan nila ang pinto at pumasok na may dalang bag ng sirang bigas. Pilit nilang hiniling sa kanya na magpaliwanag ng malinaw. Sa simula, tumanggi pa rin siyang umamin, ngunit nang ituro ni Shen Ziyi ang ebidensya sa packaging, nataranta siya at napaupo sa upuan ng hindi makapagsalita. Nang bantaan sila ng lahat na ipapatawag ang pulis, ang isa sa kanila ay natakot at mabilis na humingi ng tawad at nangakong hindi na niya ito gagawin muli, ngunit agad siyang sinampal ni Jiang Dahay. Pagkatapos, nang tangkain nilang umalis, tinisod sila ni Jiang Cheng na naging dahilan upang matumba silang lahat sa galit. Nang sumunod na weekend,
weekend, isang malaking grupo ng mga turista ang dumating sa Namnin Village. Walang tigil ang kanilang pagpuri sa napakagandang tanawin. Si Xiao Qiao ay nagli-livestream nang lumapit ang dalawang bisita upang magtanong tungkol sa pag-upa ng kwarto. Ang batang babae ay isang malaking tagahanga ni Xiao Qiao, kaya humingi siya ng litrato kasama siya. Labis siyang natuwa nang pumayag si Xiao Qiao. Ngunit dahil napakarami ng bisita, lahat ng kwarto ay okupado na, kaya umalis sila ng may panghihinayang. Maya-maya, inanunsyo ni Linlin kay Xiao Qiao ang isang napakagandang balita. Bukas ay mayroong mga reporter mula sa istasyon ng telebisyon na mag-interview sa kanya. Samantala, si Jiang Cheng ay nag-enroll sa klase ng pottery nang biglang nawala ng kuryente, kaya dali-dali siyang pumunta upang hanapin si Secretary Ma para ipaalam ito. Habang papunta, hindi niya sinasadyang narinig si Jiang Chuyang na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga taong lobo tungkol sa pag-upa ng mga tao at kotse. Parang mayroong masama sa kanilang pinag-uusapan, kaya kinuha ni Jiang Cheng ang kanyang telepono upang kunan ito ng video bilang ebidensya, ngunit mabilis na umalis si Jiang Chuyang. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din si Mai upang tingnan ang electrical system at tiyakin na hindi na maulit ang biglaang pagkawala ng kuryente. Agad na sumugod si Jiang Cheng at tinawag si Linlin upang balaan siya tungkol kay Jiang Chuyang, ngunit wala siya roon, kaya ikinuwento na lang niya ang lahat sa lahat. Nang marinig nila ang kwento, lahat ay sumang-ayon na kung totoo ang sinabi ni Jiang Cheng, kailangan nilang babalaan si Linlin na lumayo sa mapanganib na taong iyon. Galit na pinagalitan ni Xiao Qiao si Jiang Chuyang, sinasabing kung totoong ang isa siyang walang kwentang tao, hindi siya mag-aatubiling gupitin siya ng piraso-piraso. Sa sandaling iyon, pumasok siya mula sa labas na ikinagulat ng grupo. Mabilis na nagbago ang kanilang usapan at binigyan niya si Shen Ziyi ng isang bag ng pagkain at walang alinlang ang sinabi na may gusto siya. Kay Linlin umaasa siyang tutulungan siya ng lahat na magsalita ng magaganda tungkol sa kanya. Ngunit lahat ay nagpakita ng pagkadismaya. Si Shen Ziyi lang ang nanatiling kalmado at mahinahong sumagot. Nang umalis siya, agad na nagplano ang grupo kung paano alamin ang katotohanan. Nagdesisyon silang hanapin ang dalawang kasama niya upang tanungin kung ano ang nangyari at nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig mula sa mga gihit sa paligid ng nayon upang malaman kung nasaan sila. Sa hapunan, si Jiang Cheng lang. Naroroon sina Ziyi, Linlin at Jiang Chuyang. Nagulat sila nang biglang mag-alok siyang makasama si Linlin sa isang silid upang mas maprotektahan siya. Isang bagay na lubos na ikinabahala ni na Jiang Cheng at Ziyi. Hinawakan pa niya ang kamay ni Linlin at ang kanyang pakiusap ay bahagyang nagpapabagabag sa dalaga. Sa kabutihang palad, mabilis na naisip ni Ziyi na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa masarap na pagkain. Tinanong niya si Linlin kung maaari itong manatili doon sa susunod na mga araw. Nang mausisa si Linlin kung bakit, medyo nabahala si Ziyi. Mabilis na sumagot si Jiang Cheng para sa kanya na si Ziyi ay nagpa-check up kamakailan at natuklasang mayroon siyang mild psychological disorder, kaya hindi siya dapat manirahan ng mag-isa at kailangan ng kasama. Nang marinig iyon, agad na pumayag si Linlin ng walang pag-aalinlangan, habang si Jiang Chuyang ay nagalit dahil sa kanyang nabigong plano. Nagbago siya ng ekspresyon at nagpakita ng awa, sinabing ang kanyang nakababatang kapatid ay may leukemia at nasa ospital. Kailangan niya ng 100,000 yuan para sa gastusin sa ospital at taimtim siyang humingi ng tulong kay Linlin. Gayunpaman, wala siyang ganoong kalaking pera kaya naglipat muna siya sa kanya ng 20,000 yuan. Parehong nainis sina Jiang Cheng at Ziyi nang marinig iyon, ngunit wala silang magawa. Agad na nag-text si Jiang Cheng kay Secretary Ma upang simulan ang kanilang plano. Ipinahayag niya sa buong nayon sa pamamagitan ng loudspeaker na pinasasalamatan niya si Jiang Chuyang sa malaking halaga na kanyang ginastos para sa nayon sa nakalipas na panahon. At sa lalong madaling panahon ay aalis na siya, kaya magbibigay siya sa kanya ng isang paalam na pagtatanghal sa pagkanta. Nang marinig ito ng dalawa niyang kasabwat, naghinala silang tataka si Jiang Chuyang ng mag-isa, kaya agad nilang pinuntahan ang Hoxie upang hanapin siya. Nataranta si Jiang Chuyang at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya at pinigilan. Sa puntong ito, nabunyag ang lahat. Isinalaysay ng dalawa niyang kasabwat ang lahat ng kanilang panlilinlang upang makakuha ng pera, na labis na ikinadismaya ni Linlin. Nagalit din ang lahat at wala nang gustong tumulong sa kanya, kaya hinayaan siyang kalagkarin ng dalawang lalaki. Pagkatapos nito, hinanap ni Linlin si Xiao Qiao upang itanong kung bakit alam na niya ang katotohanan, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Mahinahong sinabi ni Xiao Qiao na nanahimik siya upang maiwasan ang pananakit sa kanya. Pagkatapos nito, nag-inuman silang dalawa upang maibalik ang kanilang malapit na pagkakapatid. Hindi sinasadyang narinig ni Jiang Cheng si Ziyi na binanggit na paparating ang kanyang ama, kaya agad siyang nagmaneho upang hanapin ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada dahil sa isang aksidente, kaya mabilis niya itong dinala sa ospital. Pumunta rin si Ziyi doon. Bagamat mayroon pa rin siyang sama ng loob dahil sa masamang trato sa kanya sa nakaraan, hindi niya matiis na pabayaan ang kanyang ama sa ganoong sitwasyon. Matapos siyang maging matatag, pumasok siya sa silid upang mag-usap sila at sinabi ng lalaki na pinupuntahan niya ang kanyang anak na lalaki. Agad siyang tumawag sa kanyang nakababatang kapatid upang bisitahin ang kanilang ama, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang oras. Sa katunayan, abala siya sa pagsusugal kasama si Jiang Dahay.
Bigong-bigo si Ziyi, ngunit matyaga niyang sinabi muli sa kanyang ama. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis upang hayaan itong magpahinga. Nais niya itong tawagin ngunit nabulunan siya at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagpasya siyang hanapin ang kanyang walang galang na kapatid. Pinagalitan niya ito dahil sa kanyang kawalang kibo sa kanilang ama. Ngunit sa halip na magsisi, sinigawan pa siya nito. Nagalit siya at sinampal niya ito na ikinagalit ng lalaki at itinulak siya. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiang Cheng sa tamang oras at sinalo siya mula sa pagtulak. Pagkatapos ay dinala ni Jiang Cheng si Shen Ziyi sa bahay. Nagplano siyang uminom ng alak upang makalimutan ang kanyang problema, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Sa halip, binigyan niya siya ng isang baso ng juice at magalang na tinanong ang tungkol sa sugat sa kanyang binti. Pagkatapos, maingat siyang yumuko at marahang hinipan ang binti niya na tila pinapagaan ang sakit. Aksidenteng tumingin si Ziyi sa labas at nakita niya si Xiao Qiao na nakatayo at nanonood kaya mabilis niyang binawi ang kanyang binti sa sobrang hiya. Pumasok si Xiao Qiao upang kunin ang mga dokumento at nagbiro. Sinabing ituloy lang nila na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Pagkatapos, tumakbo siya upang hanapin si Sekretary Ma at naglabas ng sama ng loob. Nagplano siyang sabihin ang isang bagay, ngunit abala siyang inaayos ang ulat kaya marahan niyang inikot ang kanyang balikat. Tumingin ng malalim sa kanyang mga mata at inamin ang kanyang damdamin na matagal na niyang itinago. Naantig din siya at inamin na mula nang dumating siya, ang kanyang imahe ay pumuno sa kanyang isipan. Buong lakas loob na sinabi ni Sekretary Ma na gusto niya ito at nais niyang magkasama sila. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Xiao Qiao ang kanyang damdamin. Umiyak siya at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang bisig ng may kaligayahan. Nang gabing iyon, masaya silang nagsalo-salo sa hapunan. Ang nakasaksi sa matamis na sandali ni Sekretary Ma at Xiao Qiao nang opisyal nilang ipahayag ang kanilang relasyon ay nagdulot ng malakas na tawanan at pagbati sa buong hapagkainan. Kinaumagahan, masayang ipinagmalaki ni Jiang Cheng ang kanyang gawang palayok at kinuha pa niya ang isang hugis kalabash na banga at ginaya ang isang karakter sa Journey to the West na nagpatawa sa lahat. Lumabas si Linlin na may malungkot na mukha. Nang tanungin siya ng lahat kung ano ang nangyayari, sinabi niya na darating ang kanyang ina upang bawiin ang kanyang pamumuhunan dahil ang halagang ipinuhunan niya sa Hoxie ay hiniram niya mula sa kanyang ina. Simula sa pool, hindi sinusuportahan ng ina niya ang kanyang desisyon na magtrabaho dito kaya magiging matindi ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Iminungkahi ni Jiang Cheng na magtago muna sila sa labas ng isang araw upang gumaan ang pakiramdam. Ngunit sinabi ni Ziyi na maaari silang magtago sa loob ng isang araw, ngunit hindi sa habang panahon kaya nagpa siya silang manatili. Sabay-sabay nilang hinikayat si Linlin na muling magkaroon ng lakas ng loob at maging maasikaso sa pagtanggap sa kanyang ina. Baka sakaling mabago pa nila ang isip ng matanda. Kinaumagahan, maayos na nakasuot sina Shen Ziyi at Xiao Qiao na nakatayo sa harap ng tarangkahan ng Hoxie upang salubungin ang ina ni Linlin. Nagpumilit si Xiao Qiao na buksan ang kanyang payong ngunit hindi niya ito mabuksan. Samantala, nang bumaba ang ginang sa kanyang sasakyan, malinaw na ipinakita niya ang kanyang paghama. Si Ziyi ang unang nagpakilala at inalok ang kanyang kamay upang makipagkamay, ngunit hindi siya pinansin ng ginang at pumasok na sa bakuran. Lumabas din si Sekretary Ma upang batiin siya. Nang makita siya ng babae, tila gumaan ang kanyang loob, ngunit nanatili pa rin siyang mapagmataas dahil isa lamang itong mahirap na lugar sa kanayunan. Inanyayahan siya ni Xiao Qiao na pumasok para mag-almusal, ngunit nagkunwari siyang pagod at hiniling sa kanyang anak na dalhin siya sa kanyang silid upang magpahinga. Sabi niya na hindi niya makakain ang mga walang kwentang pagkain na iyon. Dinala ni Linlin ang kanyang ina sa pinakamahusay na silid. Ipinakilala niya ang tanawin ng malinis na kalikasan, umaasa na mababago niya ang kanyang isip, ngunit nanatili siyang matatag at iginiit na umuwi ang kanyang anak sa lungsod. Hindi na niya gustong manatili pa si Linlin sa lugar na ito. Tiningnan ni Linlin ang kanyang ina at bigo siyang nagsabi na kung gusto niyang umuwi, mauna na siya. Ngunit hindi ako aalis, nagpa siya akong manatili dito. Inalok ni Xiao Qiao ang ina ni Linlin ng scrambled egg, ang paboritong pagkain ng kanyang anak. Ngunit walang pakialam niyang sinabi na karaniwan lang ang lasa nito. Agad na ipinaliwanag ni Xiao Qiao na ang pagkain ay luto mismo ni Linlin para sa kanyang ina dahil talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Nagulat ang ina dahil sa buong buhay niya, hindi pa nagluto ang kanyang anak. Lalo pa siyang nagulat nang malaman niyang naalala pa ni Linlin ang simpleng scrambled egg na madalas niyang lutuin para sa kanya noong bata pa siya. Sa puntong ito, lumambot ang boses ng ginang at sinabi niyang lihim niyang sinisiyasat ang negosyo ng Hoxie at sinabi sa lahat na kumain na muna sila. Pagkatapos nilang kumain, mag-uusap pa sila. Sa mga nakaraang araw, patuloy na nag-aaral si Jiang Cheng sa kanyang master sa paggawa ng palayo. Patuloy siyang umunlad, hindi lamang sa paggawa ng palayo kundi pati na rin sa pagiging masigasig sa pagpapakilala sa mga turista sa mga natatanging asul na ceramic na produkto sa tindahan. Maging ang mga baso ay gawa sa napakahusay na paraan na lahat ay humanga. Pagkatapos, dinala pa niya ang mga bisita sa Hoxie upang maglibot at magpahinga. Samantala, naglibot din ang ina ni Linlin sa Hoxie at nakita niyang ang lugar ay tulad ng sinabi ng kanyang anak. Nang makita niyang maayos ang lahat, unti-unting nagbago ang kanyang isip. Samantala, pinapasya ni Ate Wang ang mga turista sa nayon. Pinuri nila ang magandang tanawin ng nayon habang naglalakad. Umiti si Ate Wang ng may pagmamalaki at sinabi na ang lahat ay dahil sa pagsisikap ng mga kabataang nagpasya na manatili upang buuin ang Hoxie. Dahil sa kanila, umunlad ang bagong kanayunan sa kasalukuyan. Ang grupo ng higit sa 20 bisita na dinala ni Jiang Cheng ay nagdulot ng siksikan sa reception area. Hindi maitago ni Shen Ziyi at Xiao Qiao ang kanilang tuwa nang makita nila ang dagsa ng mga bisita. Sinabi ng staff na
naubos na ang mga silid, kaya sinabihan ni Ziyi ang lahat na magsalita ng mahina. Masayang sinabi ni Linlin kay Xiao Qiao na paparating na si President Zeng upang pumirma ng kontrata para sa mga estudyanteng mag-o-on-the-job training bilang mga researcher. Nang mabanggit siya, dumating nga siya. Patuloy siyang nagpuri sa lahat, lalo na kay Jiang Cheng nang malaman niyang siya ang tanging disipulo ni Lo Chu, ang sikat na artista ng palayo. Tinanong din niya si Linlin kung interesado siyang gawing creative base ang lugar na ito dahil napakaangkop ng mga kondisyon. Ipakikilala niya pa ang kanyang mga kaibigan upang magkasama silang bumuo ng proyekto. Masayang pumayag si Linlin at masaya ring pumirma si Zeng sa kontrata. Nang gabing iyon, abala sina Shen Ziyi at Xiao Qiao sa paghahanda ng hapunan para kay Linlin at sa kanyang ina. Magalang na humingi ng tawad si Linlin sa kanyang ina sa pagiging mainitin ang ulo, ngunit iginiit pa rin niyang manatili siya. Taos puso ring humingi ng pahintulot sina Ziyi at Xiao Qiao sa ginang nahayaan si Linlin na manatili. Hindi na nila kailangan ng karagdagang pamumuhunan dahil siya ay naging isang mahalagang bahagi na at isang hindi mapapalitang miyembro ng pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol ang kanyang ina at tahimik siyang tumango bilang pagsang-ayon na ikinaiyak ni Linlin sa tuwa. Kinabukasan, sabay-sabay nilang inihatid ang kanyang ina sa kanyang sasakyan. Hinawakan ni Linlin ang kamay ng kanyang ina at sinabi na huwag nang hayaan ang kanyang ama na tawagin siya pabalik dahil talagang pinili niyang manatili at magsimula ng kanyang karera dito. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isang liham mula sa kanyang ina na naglalaman ng kanyang suporta sa kanyang pagpapatuloy sa pamumuhunan kasama ng isang maliit na regalo. Labis siyang naantig at napaiyak at niyakap niya si Xiao Qiao. Pagkatapos, ang buong grupo ay sabay-sabay na naghintay kay Shen Ziyi na ibuod ang kanilang kita na may damdaming kinakabahan. Natakot pa si Xiao Qiao at tinakpan niya ang kanyang mga tainga dahil ayaw niyang makinig. Dahan-dahang sinabi ni Ziyi na pagkatapos ibawas ang lahat ng pagkalugi, umabot ang kanilang kita sa mahigit 2.7 milyong yuan na ikinatuwa ng buong grupo. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag at pumutok sa kagalakan. Sa opisina ni Secretary Ma, may dumating upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga estudyanteng may mahihirap na kalagayan sa nayon. Sa oras na iyon, dumating si Shen Ziyi at narinig ang usapan kaya agad siyang nag-alok na gamitin ang kita mula sa Hoxie upang mag-donate at tulungan ang mga estudyante. Lubos na naantig at natuwa ang guro at si Secretary Ma at walang tigil silang nagpasalamat sa kanya. Nang gabing iyon, mag-isa si Shen Ziyi na nakaupo sa patio, pinagmamasdan ang malamig na kalangitan at ang lunti ang hardin. Hindi niya mapigilan na alalahanin ang mga pagkakataon na sinabi ni Jiang Cheng na gusto niya ang isang nakatatandang estudyante. Nang dumating siya dito, sinabi din niya na hindi pa niya makalimutan ang taong iyon. Nang maalala niya ang bawat galaw, bawat tingin at ang bawat pagkilos ng pag-aalaga ni Jiang Cheng para sa kanya, unti-unti siyang nakaintindi. Ang taong gusto niya mula sa simula hanggang sa huli ay siya. Sa sandaling iyon, dumating si Jiang Cheng at umupo sa tabi niya. Mahinahon niyang sinabi na sa simula, dumating siya sa lugar na ito upang magbigay ng babala at pagkatapos ay umalis. Ngunit ngayon ay ayaw na niyang umalis dahil mayroon siyang taong hindi niya maiwan. Sa puntong ito, nag-aalangan siyang magsalita, kaya si Ziyi ay kinakabahan na naghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nahihiya niyang inamin na ang taong gusto niya noong nag-aaral pa sila ay siya, at dahil sa kanyang pagiging mahiyain, hindi niya ito masabi. Ngayong mayroon na siyang pagkakataon, inilabas niya ang isang singsing at umamin ng direkta na nagulat at naantig kay Ziyi. Ngunit bago siya makapagsalita, dumating si Jiang Dahay at sinira ang kanilang sandali. Malakas niyang hiningi ang halagang ipinangako ni Ziyi. Nagbabanta na wawasakin niya ang lugar kung hindi niya ibibigay ang pera. Kalmado namang sinabi ni Ziyi na ang pera na mayroon siya ay naibigay na sa nayon tulad ng ipinangako niya sa pinuno ng nayon at hindi siya nangako sa kanya. Lumabas si Xiao Qiao, galit na sinabi na masama siyang tao. Habang ang mga taga-nayon ay buong pusong sumusuporta sa Hoxie, siya naman ay patuloy na naghahanap ng gulo. Sa galit niya ay sinubukan niyang saktan si Ziyi, ngunit hinarangan siya ni Jiang Cheng. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang gumawa ng gulo na dahilan upang magtipon-tipon ang pinuno ng nayon at ang mga taga-nayon upang manood. Agad na panig ang pinuno ng nayon kay Ziyi. Nang makita ito, nagbago ang ugali ni Jiang Dahay at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng mahahalagang bagay sa loob. Agad na sinaway ni Secretary Ma ang kanyang mga aksyon at ang mga taga-nayon ay nagsalita rin upang pigilan siya. Kahit anong pilit nila sa kanya, ayaw pa rin siyang huminto, kaya sa huli ay puwersahan siyang hinila palabas. Galit na galit siyang kumuha ng malaking bato at inihagis ito ng direkta kay Jiang Cheng, kaya agad siyang tumakbo upang harangan ito para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi inaasahan na dumating ang ibang tao upang iligtas siya. Nang makita niya ang mukha, natuklasan ni Jiang Cheng na iyon si Mu Chen, ang dating nakatatandang estudyante na may romantikong relasyon kay Ziyi. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi nagtagal ay nagkaroon ng ingranding kasal sa Hoxie. Ito ang kasal ni Xiao Qiao at Secretary Ma at naglakad silang magkasama ng napakaganda. Pagkatapos makatanggap ng maraming pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at mga taga-nayon, sabay-sabay silang nagpakuha ng larawan bilang alaala habang tumatawa ng malakas. Si Ziyi lang ang tahimik na umalis na may malungkot na mukha. Agad siyang sinundan at pinigilan ni Mu Chen. Nais niyang bumalik ito sa kanya, ngunit mahigpit siyang tumanggi. Naniniwalang wala na sila mula nang kanselahin nila ang kanilang kasal. Pagkatapos, dumating din si Jiang Cheng. Hindi niya napigilan ang sarili at sinuntok niya si Mu Chen sa mukha dahil sa paglilinlang sa dalaga para sa kanyang pera at pag-ibig. Agad na gumanti si Mu Chen at malakas na ipinahayag na siya lang ang makapagbibigay ng kaligayahan kay Ziyi. Kinumpirma naman ni Jiang Cheng na siya ang gusto niya at halos susugod na naman siya upang makipag-away, ngunit
ngunit tumakbo siya palabas upang pigilan sila. Sa isang malalim at bigong boses, sinabi niyang wala siyang gusto sa sinuman at tumalikod siya at umalis, naiwan ang dalawang lalaki na nakatayo roon. Nang gabing iyon sa kasal ni Xiao Qiao at Sekretary Ma, ang kapaligiran ay masaya at puno ng tawanan, habang sila ay nagtungo sa bawat lamesa upang mag-alok ng inumin. Nagmamadaling pumasok si Shen Ziyi at agad siyang tinanong ni Xiao Qiao kung bakit hindi siya nakita buong hapon. Sinabi lang niya na nanonood siya ng dalawang aso na nag-aaway at wala na siyang sinabi pa. Tahimik siyang umupo sa lamesa at mabilis siyang sinundan ni Mu Chen, sinabing lumipat siya dito upang manirahan. Nagulat man ang dalawang host ng party, masaya pa ring naglagay ang lalaki ng pera sa isang sobre bilang tanda ng pagmamahal at ibinigay niya ito kay Xiao Qiao. Pagkatapos, pumunta si Mu Chen at umupo sa tabi ni Zi. Pumasok si Jiang Cheng na may pasa sa mukha at bumati sa bagong kasal. Nang tanungin siya, tumawa lang siya at sinabing kinagat siya ng aso at umupo rin siya sa tabi ni Zi. Tiningnan ni Xiao Qiao si Mu Chen at patuloy siyang pinuri bilang gwapo at mapagbigay. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang dalawang single at talentadong kaibigan. Ngunit nang sabihin ni Jiang Cheng na siya ang dating kasintahan ni Zi, biglang nagbago ang reaksyon ni Xiao Qiao. Galit niyang ibinalik ang sobre at akmang magagalit nang hilahin siya ni Sekretaryo Ma upang uminom sa ibang mesa. Nag-abot ng chopstick si Ziyi sa dalawang taong nakaupo sa tabi niya para kumain. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw, kaya galit siyang bumalik sa bahay. Tahimik na sumunod ang dalawang lalaki. Tatlong tao ang nasa iisang kwarto, ngunit walang sinuman ang nagsasalita. Ang hangin ay mabigat hanggang sa may isang tao na nagmamadaling tumakbo at nagulat na ang buong nayon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Agad na tumakbo ang tatlo upang suriin at nalaman na walang gamot sa nayon, malayo ang ospital at maraming tao. Dahil sa kagyat na sitwasyon, nagpasya si Ma Shen na maghanap ng dahon ng patchouli upang pansamantalang lutuin ang gamot. Gusto rin ni Ziyi na sumama, ngunit pinigilan siya ni Jiang Cheng dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngunit nang malaman niyang hindi niya alam kung ano ang hitsura ng dahon ng patchouli, hinayaan niya siyang sumama kay Ma Shen. Mabilis na nakita ng dalawa ang mga dahon at bumalik upang lutuin ang gamot at ipamahagi sa mga taga-nayon. Pagkatapos uminom ang lahat, bumuti ang kanilang pakiramdam na nagpagaan ng loob ni Xiao Qiao. Pagdating ng gabi, nagpatuloy pa rin si Ma Shen sa pagluluto ng gamot. Tinulungan siya ni Ziyi at si Jiang Cheng ay nanatili rin sa dahilan na hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa isang tabi at pinapanood ang dalawa na nagiging malapit at ang kanyang puso ay nasusunog. Kinaumagahan, nagdala si Xiao Qiao ng almusal. Kukunin sana ni Jiang Cheng ito, ngunit hinila niya ito pabalik at sinabing iyon ay para kay Ma Shen. Pagkatapos, nagpasalamat din siya sa kanya para sa nangyari kagabi. Nagpasalamat din si Ziyi kay Ma Shen, ngunit mahinahon lamang siyang nagsabi na hindi na kailangan magpakumbaba dahil ang kanyang problema ay problema rin niya na naging dahilan upang masunog ang mata ni Jiang Cheng sa pagtingin sa kanya. Nalaman ni Sekretaryo Ma ang dahilan ng pagkalason ng mga taga-nayon, kaya pumunta siya sa bawat bahay upang magtanong at pinayuhan ang mga malubhang maisakit na pumunta sa ospital para sa paggamot. Nang gabing iyon, dinala ni Jiang Cheng ang isang matandang panauhin upang makilala si Ziyi at ipinakilala siya bilang isang sikat na Feng Shui painter. Lubhang humanga si Ziyi at agad na ipinakilala ang kanyang homestay sa kanya ng may kasiglaan. Nakita ni Laoli na ang flower vase sa mesa ay napakaganda, kaya lumapit siya upang tingnan ito. Masaya agad na ipinakilala ni Jiang Cheng na iyon ay isang gawa na ginawa niya mismo. Pabiro pa siyang nagsabi na iyon ay isang flower vase na gawa sa pag-ibig. Narinig ni Laoli iyon at pinuri siya dahil nakita niyang may talento talaga siya. Nagsisimula pa lang siya, ngunit nakagawa na siya ng isang napakagandang bagay. Pagkatapos, masiglang dinala ni Jiang Cheng ang matandang lalaki upang tingnan ang mga kwarto sa homestay. Samantala, tiningnan ni Xiao Qiao ang account ni Laoli at sinabi kay Ziyi na siya ang presidente ng sikat na samahan ng mga pintor. Kung magpapasya siyang ipromote ang homestay, magiging isang gintong pagkakataon talaga iyon. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Sekretaryo Ma si Jiang Cheng at hiniling na samahan siya upang turuan ang mga tao kung paano gumawa ng pottery. Nakiisa rin si Ma Shen dahil sinabi niyang mananatili pa siya rito ng matagal. Kaya, ibinigay na lang ni Xiao Qiao sa kanya ang gawain ng pagkuha ng video. Pagkatapos ng pottery class, sumunod ang agricultural skills class na si Ma Shen mismo ang nagturo. Lahat ay humanga sa kanyang magandang hitsura at malawak na kaalaman. Lumingon pa si Ate Wang kay Ziyi at pinuri siya dahil maswerte siya na mayroon siyang mga kaibigang lalaki na parehong mahusay at mabait. Ngunit agad na itinanggi ni Ziyi at sinabi na ang kanilang relasyon ay hindi ganoon. Sa pagtatapos ng klase, lumapit si Ma Shen kay Ziyi. Ngunit kinwestiyon siya ni Xiao Qiao at gusto siyang tanungin ng ilang bagay. Sa sandaling ito, aksidenteng nahulog ang panulat ni Ziyi. Sabay silang yumuko ni Ma Shen para pulutin ito, na ikinainis ng husto ni Jiang Cheng na nakaupo sa likuran. Nang hapong iyon, habang nakaupo siya sa resepsyon, isang taga-nayon ang tumakbo papunta kay Ma Shen upang hilingin sa kanya na tingnan ang lupa sa nayon dahil hindi niya maintindihan kung bakit namamatay ang mga halaman ng maramihan. Agad na pumayag si Ma Shen at sumama sa kanila sa lugar. Tiningnan niya ang mga ugat ng halaman at kinuha ang mga sample ng lupa at tubig upang suriin. Sa parehong oras, natuklasan ni Xiao Qiao ang isang video na kumakalat online. Sa video, makikita ang isang janitor sa homestay na gumamit ng tuwalya para linisin ang
inidoro at pagkatapos ay isinabit itong pabalik na parang walang nangyari. Naalala ni Jiang Cheng na ilang araw na ang nakalipas, mayroon siyang inasikaso na isang vlogger na nagrenta ng kwarto. Dahil puno na ang mga kwarto at sinabi niya na gusto niyang manatili sa loob ng 3 buwan, pinahintulutan niya siyang mag-upgrade sa isang espesyal na kwarto. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa kwarto, sinira niya ang lahat ng gamit upang kumuha ng litrato at nagpanggap pa siyang empleyado ng homestay. Pagkatapos, sinadya niyang mag-video ng paggamit ng tuwalya para linisin ang inidoro upang i-post ito online at tumawag pa siya kay Ziyi upang takutin siya. Isang beses na rin siyang nakasalubong ni Xiao Qiao. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba maliban sa isang tattoo sa kanyang braso. Patuloy na tumawag ang mga empleyado kay Xiao Qiao upang iulat na sabay-sabay na nagre-request ang mga customer na mag-check out. Agad silang pumunta upang suriin at nakita na lahat sila ay galit. Sinabi nila na gusto nilang makuha ang kanilang pera dahil hindi raw malinis ang lugar. Sinubukan ni Ziyi na magpaliwanag, ngunit walang sinuman ang nakinig na nagdulot ng isang napakaseryosong sitwasyon. Nag-aalala si Ziyi dahil sa buong linggo, walang dumating na customer na nagdulot ng malubhang pagkalugi sa homestay. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya talaga ang kapangyarihan ng internet. Iminungkahi ni Linlin na magbigay ng pera upang ayusin ang bagay, ngunit hindi sumang-ayon si Ziyi dahil kung gagawin niya iyon, magkakaroon ng ikalawang pagkakataon at ayaw niyang masayang ang pagod ng lahat. Sinumbatan ni Xiao Qiao si Jiang Cheng dahil hindi siya makita sa mga mahahalagang sandali. Hindi niya alam kung saan siya pumunta at siya ay patuloy na nagiging misteryoso. Habang nagsasalita siya, pumasok siya na may masayang mukha at inanunsyo na natagpuan na niya ang ebidensya. Alam niyang ang babae ay isang blackmailing specialist, kaya pagkatapos umalis dito, tiyak na magpapatuloy siya sa ibang homestay para gawin ang kanyang mga trick. Kaya, tahimik siyang sumunod at nag-record ng video kung saan nagpanggap siyang janitor upang gawin ang lumang trick. Masayang-masaya ang lahat ng marinig ito, ngunit napansin ni Ziyi ang sugat sa kamay ni Jiang Cheng. Ito ay dahil sa aksidenteng pagtama sa kanya habang kinukuha ang video. Ikinuwento niya na nagpanggap siyang empleyado sa isa pang homestay at dinala ang babae sa kwartong inupahan niya. Pagkatapos, naghintay siya hanggang sa nililinis niya ang inidoro at bigla siyang pumasok at ni-record ang buong pangyayari na nagpanik sa babae at kinuha niya ang mga bagay at ibinato sa kanya upang makatakas. Nang gabing iyon, siya ay sobrang pagod kaya nakatulog siya sa kanyang opisina. Pumasok si Ziyi at nakita siya at dahan-dahan siyang sinapinan ng jacket at nagising siya. Masaya silang nag-usap at nagpatuloy siya sa pag-i-edit ng video bilang ebidensya upang ibalik ang kalinisan ng homestay. Kinaumagahan, dumating ang magandang balita sa lahat ng ang post ni Jiang Cheng ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa online community at ang tunay na mukha ng vlogger ay nabunyag. Mula ngayon, wala nang maniniwala sa kanyang mga salita. Sa labas ng pinto ay maraming tao na naging biktima niya na dumating upang magpasalamat kay Ziyi dahil sa kanyang lakas na harapin ang manloloko. Pumunta si Ziyi upang pasalamatan si Jiang Cheng at sinabi niya na huwag na siyang magpakumbaba at biglang tinanong kung inistorbo ba siya ni Ma Shen noong wala siya sa bahay sa loob ng ilang araw. Sinabi niyang hindi at naaalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa oras na iyon, umupo siya upang makipag-usap sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay upang humingi ng paumanhin para sa mga nangyari sa nakaraan. Gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon, ngunit binawi niya ang kanyang kamay at mariing tumanggi. Sa parehong oras, sinabi niya na ang kanilang relasyon ay matagal nang natapos at hiniling sa kanya na huwag nang isama pa si Jiang Cheng at mabilis na umalis. Kinaumagahan, kasama ang lahat si Ma Shen upang magpatuloy sa pagsusuri ng kalagayan ng lupa sa nayon. Pinakalma niya ang lahat na ipinadala na niya ang mga sample ng lupa at tubig sa laboratorio, kaya kailangan na lang maghintay ng resulta. Biglang may isang tao na tumakbo upang magulat na ang kanilang mga pananim ay bumalik na sa pagiging malusog salamat sa gamot na ibinigay ni Ma Shen. Walang tigil ang lahat sa pagpuri at nagbiro pa na gusto nilang ipare si Ziyi sa kanya. Pilit na ngumiti si Ziyi habang si Jiang Cheng ay nagalit at nainis. Nagpatuloy ang grupo sa pagkuha ng mga sample ng tubig sa iba't ibang lugar. Nang makarating sila sa isang mapanganib na lugar, inalok ni Ma Shen ang kanyang kamay upang tulungan si Ziyi. Ngunit agad na sumingit si Jiang Cheng na nagpakita ng pagkadismaya ni Ma Shen. Pagbalik sa homestay, habang nakatayo si Ziyi sa upuan at inaabot ang isang libro, aksidente siyang nadulas. Mabilis na tumakbo si Ma Shen at sinalo siya, niyakap siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Jiang Cheng at nasaksihan ang eksena. Hindi niya naintindihan na siya ay isang microwave at nagalit siya, isinara ang pinto at umalis. Nagmamadaling tumakbo si Ziyi pagkatapos niya upang magpaliwanag at magpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa niya. Ngunit ayaw niyang makinig at sinabi lang sa kanya na magpasalamat na lang kay Ma Shen at bumalik at pag-isipan ng mabuti kung ano siya sa kanya bago siya sagutin. Pumunta si Ziyi sa tindahan ng tiyahin na nagbebenta ng cake sa homestay upang bigyan siya ng regalo at sinabi sa tiyahin na gumawa pa ng maraming cake dahil mas maraming customer ang nag-o-order kamakailan. Nag-alok din siya na tumulong, ngunit umiling ang tiyahin at sinabing hindi na kailangan dahil mayroon ng tumutulong. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumabas si Jiang Cheng mula sa bahay. Ang kanyang galit na mukha ay biglang tumigil nang magsalubong ang kanilang mga mata ni Ziyi. Nang gabing iyon, pareho silang hindi makatulog. Nagpasya si Jiang Cheng na magbasa pa ng mga libro tungkol sa mga halaman. Hindi nagtagal, dumating si Sekretaryo Ma upang magulat na sinabi ni Xiao Qiao na patuloy pa rin ang ubo ni Ziyi. Malamig lamang siyang sumagot na uminom siya ng gamot na ikinagalit ni Sekretaryo Ma na aalis na sana. Ngunit nang tumalikod siya, kinuha niya sa drawer ang isang bote ng gamot para sa ubo at inilagay ito sa kamay ni Sekretaryo Ma upang ibigay sa kanya, ngunit hindi siya pumunta kundi sinabihan siyang dalhin ito kay Ziyi. Hindi nagpakawala ng maraming salita si Jiang Cheng
dahil galit pa rin siya at ibinigay lamang ang kahon ng gamot at sinabing magpahinga siya. Papalitan niya siya sa trabaho ng pagkuha ng litrato. Agad niya itong ginawa, kumuha siya ng isang larawan at dinala sa kanya upang tanungin kung ayos na. Sumagot lamang siya ng isang salita, pwede na, kaya agad na sinabi ni Linlin na ang pwede na ni Ziyi ay isang mataas na pagpapahalaga na. Samantala, hinila ni Xiao Qiao si Jiang Cheng upang turuan pa siya kung paano kumuha ng litrato. Sa sandaling iyon, nagdala si Moshe ng mga prutas upang ialok sa lahat at siya at si Linlin ay sabay na nagbalat ng mga prutas at ibinigay kay Ziyi. Hindi siya tumanggi sa kanila at tinanggap ang pareho. Nang nasaksihan ni Jiang Cheng iyon, umalis siya nang hindi nag-aalangan. Pagkatapos, pumunta si Ziyi upang hanapin ang nagbebenta ng cake upang bayaran siya at tinanong tungkol sa lalaking kasama niya noon. Sumagot siya na mayroon siyang mahalagang gagawin kaya hindi siya makakapunta, kaya ikinuwento ng tiyahin na dati ay palagi siyang nag-aaway sa kanyang asawa. Ngayon ay gusto niyang makipag-away, ngunit wala na siya dahil tahimik na siyang nakahiga sa ilalim ng lupa. Wala na siyang dapat alalahanin. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa isip ni Ziyi sa kanyang daan pabalik. Aksidente niyang nakasalubong si Xiao Qiao at inanyayahan siyang bumaba upang kumain. Nakahiram siya ng electric bike kaya sabay silang naglakbay. Dumilim ang langit at lumakas ang ulan at hangin, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang dalawang babae. Nalabis na nag-alala kay Jiang Cheng at sa lahat ng nasa homestay. Nagulat si Sekretaryo Ma na may banta ng pagbaha kamakailan, na lalo pang nagpabigla kay Jiang Cheng, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin sila. Natagpuan niya ang telepono at sasakyan ng dalawa na natabunan ng mga puno at bato. Ngunit wala siyang nakita, kaya sa takot ay sumigaw siya at tinawag ang pangalan ni Ziyi. Sa huli, si Sekretaryo Ma at Moshen ang unang nakahanap sa kanila. Inalis ni Moshen ang kanyang jacket at akmang ipapatong ito kay Ziyi. Ngunit tumanggi siya sa pagkakataong ito, at nang marinig niya ang tawag ni Jiang Cheng, hindi na siya nag-alala sa ulan at hangin at tumakbo papunta sa kanya. Nang makita niyang ligtas siya, niyakap niya siya ng mahigpit sa gitna ng kanyang kaligayahan. Matapos kumalma ang lahat, sama-sama silang nagdaos ng isang maliit na pagdiriwang upang ipagdiwang na nalampasan nila ang kalamidad. Sa hapunan, inanunsyo ni Sekretaryo Ma ang magandang balita na nilagyan na ng proteksyon ang mga mapanganib na dalisdis sa nayon, kaya mababawasan ang pinsala sa tuwing may baha. Pinuri agad ni Moshen si Sekretaryo Ma bilang isang mahusay na kalihim na palaging may pananagutan sa mga taga-nayon. Pagkatapos ng hapunan, sama-sama nilang pinanood ang pinakabagong ulat tungkol sa polusyon ng tubig. Nagpasya si Moshen na siya mismo ang magsasarbe muli at mabilis ding nagpahayag si Jiang Cheng na gusto niyang sumama. Sama-sama silang pumunta sa tanging pabrika sa nayon dahil pinaghihinalaan nilang ito ang sanhi ng polusyon. Matapos suriin ang paligid, nagpasya silang pumunta sa pinagmumula ng tubig malapit sa pabrika upang suriin ito at natuklasan na ang tubig ay may mga palatandaan ng matinding polusyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa silang malinaw na ebidensya. Kaya nang gabing iyon ay nagpasya si Jiang Cheng na mag-isa at tahimik na pumunta sa ilog sa likod ng pabrika upang kuhanan ng litrato ang paglabas ng dumi sa ilog nang hindi dumadaan sa paggamot. Kinaumagahan, dinala ni Sekretaryo Ma ang mga litrato bilang ebidensya upang harapin ang may-ari ng pabrika ng kemikal. Sinadya pa rin niyang magdahilan na mahal ang paggamot sa dumi at hindi niya binigyan ng halaga si Sekretaryo Ma. Pagkatapos, pumunta si Sekretaryo Ma upang magpasalamat kay Jiang Cheng para sa lahat ng ginawa niya para sa nayon na nagpahiya ng kaunti kay Jiang Cheng at naramdaman niyang kakaiba ang lahat. Nagpasya silang maghintay para sa resulta ng ulat sa pagsusuri ng kalidad ng tubig at pagkatapos ay magsumite ng reklamo sa Environmental Protection Bureau. Pagkatapos, pinuntahan ni Jiang Cheng si Ziyi at tinanong siya kung iniisip pa rin niya ang tungkol sa polusyon sa agrikultura at mahina lamang siyang tumango at sinabing mayroon siyang nararamdamang hindi tama. Wala na siyang sinabi pa at marahan lamang na inalis ang kanyang jacket at inilagay sa balikat niya bilang isang tahimik na paraan ng pagprotekta. Kinaumagahan, habang naglalaro si Jiang Cheng sa bakuran, lumapit si Ziyi upang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nasa isip niya nang hanapin siya. Sumagot lang siya na sa sandaling iyon, walang laman ang kanyang isip at isa lang ang iniisip niya, na dapat siyang mabilis na hanapin siya, ngunit naramdaman niya na nahuli siya ng isang hakbang. May sasabihin pa sana si Ziyi nang biglang dumating si Moshen at sinabing kailangan ng supermarket ng mga pananim at kailangan nila ng magdadala nito. Aalis na sana siya, ngunit inagaw ni Jiang Cheng ang gawain at sinabing siya ang gagawa nito. Hindi inaasahan, habang nagdadala sila ng mga produkto, ang kanilang sasakyan ay sinalpok ng harapan ng isang paparating na truck na nagmamaneho ng walang ingat at pagkatapos ay tumakas ang driver. Nang marinig ni Ziyi ang balita, agad siyang tumakbo sa ospital upang bisitahin si Jiang Cheng. Nang makita niyang balot ng benda ang kanyang katawan, hindi niya napigilan ang kanyang luha at sinisi ang sarili na kung may mangyari sa kanya, ananagutan niya ito habang buhay at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at umiyak ng husto. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng kortina sa katabing kama at nalaman niyang ang tunay na Jiang Cheng ay ang taong nakahiga doon at ang taong kinakaawaan niya ay iba pala. Tumawa si Jiang Cheng at sinabing na itala niya ang lahat ng sinabi niya, na ikinahiya at ikinagalit niya, kaya mabilis siyang lumingon upang punasan ang kanyang luha at sinumbatan siya kung bakit siya niloko. Hindi sumagot si Jiang Cheng at niyakap lamang siya upang aliwin siya, habang si Moshen ay nakatayo sa labas ng pinto at nasaksihan ang lahat na may mga matang puno ng kapaitan. Sa kanyang pag-alis, nagdahilan siyang masakit pa rin ang kamay niya para magpatingin sa doktor. Pero ang totoo, palihim siyang tumawag sa manager ng kemikal na pabrika at may ipinagbilin. Pagkatapos ay kinuha niya ang larawan nila ni Shen Ziyi at sinunog at tinapaktapakan ng walang awa. Hindi nagtagal pagkatapos, kumalat ang balita na malapit nang umalis si Muchen dahil tapos na ang kanyang misyon doon. Sa oras ng pagkain, nagrereklamo pa rin si Xiao Qiao na ayaw niyang kumain ng prutas, kaya
ipinaliwanag ni Muchen na maraming sangkap sa prutas na pampaganda ng balat at pagkarinig nito ay biglang lumiwanag ang mukha niya at agad siyang kumain. Sinabi rin niya na marami pang ibang mahahalagang halaman sa nayon na may epekto sa pagpapabata at anti-aging, kaya't ang grupo ay labis na na-interes. Habang si Mai naman ay agad na kinuha ang kanyang notebook at maingat na isinulat ang bawat pangalan na binanggit niya. Hanap ni Muchen si Shenzi para magpaalam bago umalis sa nayon. Nagulat siyang tinanong kung bakit siya nagmamadaling umalis. Tinangka niyang hawakan ang kamay niya, tila nais pang panatilihin ang huling piraso ng damdamin. Akala niya ay ayaw siyang paalisin ni Shenzi, ngunit marahan lamang siyang pinilit nito na umuwi na para hindi siya mahuli sa mahalagang gawain. Sinabi niya na gusto niyang marinig ang isang manatili ka mula sa kanya, ngunit muling idiniin ni Shenzi na matagal nang tapos ang lahat sa pagitan nila na nagpababa sa kanyang mga mata, puno ng pagkabigo. Kasabay nito, ang manager ng isang pharmaceutical company ay nakipagkita sa direktor ng kemikal na pabrika sa tahanan ni Shenzi sa Homiser Diis para pag-usapan ang isang anti-inflammatory skincare product. Ngunit ang mga sangkap ay hindi nakapasa sa pamantayan na ikinagalit ng kanyang boss dahil ito ay isang mahalagang proyekto. Agad na sinabi ng direktor ng kemikal na mayroon silang mataas na kalidad na hilaw na materyales, ngunit hindi ito mura. Bigla ang narinig ni Xiao Qiao ang usapan, kaya pumasok siya at buong tiwalang ipinakilala ang isang taong kilala niyang mahusay na makakatulong sa kanila na malutas ang problemang ito. Ngunit natatakot ang direktor ng kemikal na mawala ang kanyang kliyente, kaya't pinalabas niya si Xiao Qiao ng malakas ang boses at sinabing sa manager ng pharmaceutical company na mag-isip siyang mabuti. Pagkatapos, ikinuwento ni Xiao Qiao ang buong pangyayari kay Linlin at kinausap si Shenzi tungkol sa pag-anyaya kay Muchen na tumulong sa paggawa ng skincare product. Dahil kung magtatagumpay sila, magdudulot ito ng malaking benepisyo sa buong nayon. Pagkatapos, magkasamang pumunta sina Shenzi at Mai para hanapin si Muchen upang humingi ng tulong. Akala niya na sinusubukan siyang pigilan ni Shenzi, kaya agad siyang pumayag na manatili. Kinabukasan, hinanap ng manager ng pharmaceutical company si Xiao Qiao para bigyan siya ng business card at nagpahayag ng intensyong makipagkita sa taong makakatulong sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Muchen at mabilis na nagkamayan ang dalawang panig para magsimula ng kanilang kooperasyon. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating si Muchen sa bar at may nagdala sa kanya ng isang maleta. Nagbayad siya ng doble sa taong iyon at sinabing simula ngayon ay wala nang kinalaman sa kanya ang produktong iyon. Kinabukasan, nagdala si Muchen ng isang kumpletong sample ng skincare product na tumutugma sa mga kahilingan ng pharmaceutical company at sinabing dinagdagan niya ito ng mga natural na halaman para mapabuti ang bisa habang sinisigurado ang kaligtasan nito. Pagkatapos suriin, sinabi ng manager na pag-aaralan pa niya ito. Kung magiging posible, agad na mag-invest ang kumpanya sa produksyon. Naramdaman ni Shenzi na ang proyektong ito ay isang magandang pagkakataon para sa magkabilang panig, habang si Muchen naman ay labis na natutuwa dahil makakatulong siya sa lahat. Samantala, tumanggi si Ing Hu, ang manager ng pharmaceutical company, na makipagtulungan sa kemikal na pabrika at nagdesisyong makipagkasundo sa grupo ni Shenzi na nagpagalit sa direktor ng pabrika hanggang sa magwala at pumunta sa Homiser Diis para tanungin siya kung bakit niya sinisira ang kanyang negosyo. Tinangkapan niyang saktan si Shenzi, ngunit dumating si Jiang Cheng sa tamang oras at pinigilan siya na nagpaalis sa kanya ng galit na galit. Sa gabing iyon, nagdaos ang lahat ng selebrasyon at nagtoast sa matagumpay na paglagda ng kontrata. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Shenzi at Jiang Cheng na may kakaiba dahil ang mga hilaw na materyales ay napakadaling makuha na parang may nagplano na. Ngunit matapos silang tiyakin ang lahat na ayos lang ang lahat, unti-unti silang kumalma at nagpatuloy sa pagdiriwang. Sinabi ni Muchen na umiinom siya ng gamot kaya hindi siya makainom ng alak at pinalitan niya ito ng tubig at nagtoast kina Jiang Cheng at Shenzi. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan at binasbasan ang dalawa na ikinagulat ni Jiang Cheng, ngunit masaya pa ring tinanggap dahil ito ang matagal na niyang inaasa. Ang buong grupo ay patuloy na masayang kumain at uminom sa gitna ng tawanan at kagalakan. Hindi nakita ni Jiang Cheng si Shenzi kaya nag-alala siya at tinawagan siya. Ngunit ang sumagot ay ang ama ni Shenzi na may nanginginig na boses at sinabing nasa panganib si Shenzi at nagmamakaawa siyang magdala ng 5 milyong yuan sa gawaan ng kahoy para matubos siya. Kung hindi ay bangkay na lang niya ang matitira. Nang marinig iyon, labis siyang nataranta at agad na dinala ang maleta ng pera kasama si Muchen sa pinag-usapang lugar. Sinabi niya kay Muchen na maghintay sa labas habang siya ay pumasok sa loob para makipag-ugnayan. Umiti lamang si Muchen nang mapanlin lang dahil ang lahat na nangyari mula nang siya ay dumating ay bahagi ng kanyang plano na inilatag mismo para kay Shenzi. Sa loob ng gawaan ng kahoy, sinampal ng malakas ang ama ni Shenzi ng isang masamang tao na ikinagulat niya dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya sinaktan gayong matagal na siyang nasa bahay at wala siyang kaaway. Alam ni Shenzi na siya ang pinupuntirya nila kaya naniwala siya sa sinabi ng kanyang ama. Pumasok si Jiang Cheng na may dalang maleta at hiniling na pakawalan muna ang bihag bago niya ibigay ang pera. Ngunit hindi pumayag ang pinuno at sinaktan si Shenzi para pilitin siyang ibigay ang pera. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan niya, pumayag si Jiang Cheng. Gayunpaman, pagkatapos nilang matanggap ang pera, agad silang nagbago ng isip. Hindi pinalaya ang bihag at binugbog pa siya. Nang lumaban siya, ginamit nila si Shenzi para takutin siya. Wala siyang magawa kundi tiisin ang mga suntok para maprotektahan siya. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa kanya na nagpatumba sa kanya. May dugo sa gilid ng kanyang bibig at umiiyak si Shenzi at nagmamakaawa ng walang pag-asa. Sa sandaling iyon, sumugod si Mai kasama ang buong grupo at pinigilan ang mga ito, ngunit hindi pa rin mapigilan ang mga ito. Nang marinig ng grupo ni Mai na
na paparating na ang pulis, tumakas sila. Ilang sa kanila ang nahuli, habang nakatakas naman ang maihawak ng maleta ng pera. Pagbalik sa home, Sir DV, inamin ng ama ni Shen Ziyi na isa siyang masamang ama na hindi kailanman nag-alaga sa kanyang anak na babae. Pinagsabihan siya ni Xiao Qiao, iniisip na siya ang dahilan ng gulo, ngunit sinabi ni Shen Ziyi na siya ang pinupuntirya ng mga ito at hindi ang kanyang ama at kailangan ni Xiao Qiao na humingi ng tawad sa pagkamali sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan ni Shen Ziyi ang direktor ng kemikal na pabrika upang linawin ang mga bagay-bagay, ngunit patuloy itong tumanggi. Iniharap niya ang voice recording ng pag-amin ng mga kidnapper kagabi at iminungkahi na kung gusto niyang makuha ang order mula kay Manager Wu, kailangan niyang pumayag na gamitin ang mga hilaw na materyales mula sa kanya. Sa una, tumanggi siya sa pag-aakalang mahal ang kanyang mga hilaw na materyales, ngunit nang aalis na siya kasama ang recorder, napilitan siyang pumayag. Pansamantalang humupa ang lahat, ngunit sa puso ni Shen Ziyi ay mayroon pa ring pagdududa. Narinig ni Shen Ziyi mula kay Xiao Qiao na nag-check out si Mu Chen at aalis na, kaya nagmamadali siyang sumunod. Nang makita niyang tumatakbo siya papalapit, bigla niyang naalala noong nasa paaralan pa sila. Tumakbo rin siya papalapit sa kanya sa ganoong paraan. Huminto siya sa harap niya para lang magpasalamat at paalalahanan siyang mag-ingat sa daan at wala siyang intensyong pigilan siya tulad ng inaasahan niya. Bahagya siyang bumuntong hininga at sinabing nagkasala siya sa kanya at biglang tinawag si Jiang Cheng na nagtatago sa isang sulok. Lumabas si Jiang Cheng na may pilit na ngiti at sinabing nagkataon lang na napadaan siya at hindi sinasadyang makinig. Tiningnan ni Mu Chen ang dalawa at sinabing kailangan na niyang umalis. Nag-alok si Shen Ziyi na ihatid siya, ngunit pinigilan siya ni Jiang Cheng dahil bilang lalaki, hindi na niya kailangan pang ihatid at malapit na rin ang sasakyan, kaya ngumiti siya at kumaway para magpaalam sa kanya. Nang gabing iyon sa home, Sir DT, dumating si Mai upang ipahayag na gusto ni General Manager Zhang na palawakin ang pabrika at nangakong hindi na sila magdudulot ng polusyon, ngunit humiling siya na mag-ambag ang mga taga-nayon ng kapital. Na ikinabahala ni Shen Ziyi, kinabukasan ng umaga, pumunta ang mga taga-nayon sa pabrika at sumigaw upang bawiin ang kanilang pinaghirapang pera. Naroon din si Shen Ziyi at narinig niyang sinabi ni Mai na sa isang gabi, nalinis na ang lugar at nawala na ang lahat ng pera at hindi niya ito makontak. Galit at nalulungkot ang lahat ng taga-nayon dahil hindi madaling kitain ang perang iyon. Sinubukan ni Shen Ziyi at Mai na patahimikin ang lahat at sinabing hahanapin nila ang paraan upang mabawi ang pera. Samantala, matapos matanggap ni General Manager Zhang ang pera, nakonsensya siya at tinanong si Mu Chen kung tama ba ang ginawa nila. Ngunit malamig siyang tinakot ni Mu Chen na hawak niya ang kanyang anak at kung gusto niya itong mabuhay, kailangan niyang sumunod sa kanyang mga utos na nag-iwan kay General Manager Zhang na yumuko at sumunod. Pagkatapos magsumbong sa pulis, pumunta sina Shen Ziyi at Jiang Cheng para hanapin si A.E. Zhang at natagpuan ang kanyang pinagtataguan. Tinanong niya siya kung paano niya nagawang kunin ang pera ng mga mahihirap, ngunit umiling lang siya at sinabing para lang sa kanilang ikabubuhay at inamin na si Mu Chen ang nasa likod ng lahat. Inostage niya ang anak niya para kontrolin siya at kung maililigtas ang kanyang anak, handa siyang panagutan ang lahat ng kanyang kasalanan. Natahimik si Shen Ziyi ng ilang sandali pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa home, Sir TTC para ikwento ang lahat sa lahat. Galit na galit ang lahat nang malaman nilang nilinlang sila ni Mu Chen ng harapan. Sa oras na iyon, nagmamadali si Mu Chen na kunin ang lahat ng pera sa safe at ilagay sa maleta para tumakas. Lumuhod si General Manager Zhang at niyakap ang kanyang mga paa. Nagmamakaawa na iligtas ang kanyang anak, ngunit ang natanggap niya lang ay malupit na sipa at malamig na banta. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at inaresto siya sa lugar. Hiniling ni Shen Ziyi na makausap siya ng huling beses. Malamig na inamin niya na lahat ng masamang ginawa niya ay dahil gusto niyang makabalik sa kanya. Ngunit si Jiang Cheng ang pinili niya, na ikinabaliw niya sa selos. Tiningnan siya ni Shen Ziyi nang may pagkabigo at sinabing wala na siyang lunas at tahimik na tumalikod. Sa gabing iyon, mag-isa siyang umiinom, mabigat ang kanyang loob at dumating si Jiang Cheng at umupo sa tabi niya. Tinanong niya siya kung ano ang nagustuhan niya sa kanya. Umiti siya at sinabing hindi kailangan ng dahilan para magkagusto. Ngunit kung kailangan, gusto niya ang lahat sa kanya at naglista ng marami pang bagay na nagpatawa sa kanilang dalawa. Tinanong niyang muli, mayroon ba akong mga kapintasan? Dahan-dahan siyang sumagot na ang pinakamalaking kapintasan niya ay hindi niya siya kasing gusto tulad ng paggusto niya sa kanya. Seryoso siyang sumagot na mas gusto niya siya hanggang sa laki ng espasyo sa kanyang mga kamay at inunat ang kanyang mga braso. Sinabi niyang lasing na siya, ngunit tumanggi siya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya para halikan siya. Ngunit bigla ang natumba si Xiao Qiao at Mai na nagtatago sa sulok kaya napilitan silang huminto. Nagsorry sila at sinabing magpatuloy na sila at mabilis na tumakbo palayo. Hinila ni Shen Ziyi ang damit ni Jiang Cheng palapit at kusang ibinigay sa kanya ang isang malambing na halik at nagdahilang aalis na siya. Ngunit hinila siya nito at niyakap ng mahigpit at sinuklian siya ng isang malalim at mapagmahal na halik. Kinabukasan, tinipon ni Shen Ziyi ang lahat ng miyembro ng Home Mr. Tiki at biglang inihayag na gusto niyang ibenta ang Home Mr. Tiki. Nagulat at natulala ang lahat at hindi nila maintindihan ang dahilan dahil hindi lang ito ang pinaghirapan niya, kundi pati na rin ang lahat. Ipinaliwanag ni Shen Ziyi na dahil sa napakalaking halaga ng pera na nawala sa scam, ayaw niyang mabaon sa utang ang mga taga-nayon o kung sino paman. Sinabi ni Linlin na hihiram siya ng pera sa kanyang ina para tulungan siyang malagpasan ang problema. Ngunit marahan lang siyang tumanggi ni Shen Ziyi dahil ayaw niyang maging abala ang sinuman. Nagpa siya siyang
ibenta ang lugar para matapos ang lahat ng maayos, sa gitna ng malungkot at hindi maitagong pagkabigo sa mga mata ng bawat isa. Kinagabihan, tahimik na nag-post si Shen Ziyi ng home Sergisi para ibenta, at tahimik na bumuhos ang kanyang luha habang nagbabalik tanaw sa mga alaala, sa tawanan sa kusina, sa sikat ng araw sa balkonahe, at sa mga pamilyar na mukha. Ayaw niyang iwanan ang lugar na ito na naglalaman ng kanyang kabataan at pananampalataya. Kinabukasan, pumunta siya para magpaalam sa bawat isa, at si Mai ay nagpasalamat sa kanyang kabaitan sa ngalan ng mga taga-nayon. Nakahanda na ang mga dokumento sa pagbebenta, at nang ibigay ng empleyado ang panulat para pumirma siya, biglang sumugod si Jiang Cheng at kinuha ang mga dokumento. Determinado siyang kanselahin ang lahat ng transaksyon, at may matatag na tingin sa kanyang mga mata nang sabihin niya na babayaran niya ang halagang iyon at hindi na kailangang ibenta ang lugar na ito. Biglang sumigaw si Xiao Qiao sa tuwa dahil mananatili pa rin siya rito, at nang tanungin niya kung saan niya nakuha ang pera, ngumiti lang siya at sinabing kinuha niya sa kanyang mga magulang. Sa oras na ito, nalaman ng lahat na mayaman pala siya, at ang kondisyon na ibinigay nila ay kailangan niyang bayaran ang 50% ng utang kasama ang interes, at kailangan niyang bumalik para magmana ng negosyo ng pamilya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito, at bago siya umalis, mahigpit siyang niyakap ni Shen Ziyi at sinabing aalis na siya ngayon, ngunit tiyak na babalik siya. Pagkatapos ng maraming taon, naging tagabantay ng sasakyan si Jiang Dahai at ang kanyang grupo. Naging gwardiya rin ang ama ni Shen Ziyi, at ang home Sergisi ay mas lalong umunlad at dagsa ang mga bisita. Sa mismong kaarawan ni Shen Ziyi, bumalik si Jiang Cheng mula sa lungsod na may dalang isang espesyal na regalo, kaya di kailangan ni Xiao Qiao at Linlin na dalhin siya sa lugar ng palihim. Sa gitna ng masayang kapaligiran, ikinuwento niya ang unang araw na nagkita sila, ang kanyang pagkamis sa loob ng 7 taon, at sinabing sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang mawala pa siya. Sa harap ng lahat ng mga taga-nayon, lumuhod siya at nag-propose sa kanya. Inilabas ang singsing na maaari lang bilhin ng isang beses sa buhay, at sinabing sa buong buhay niya ay siya lang ang mamahalin niya. Tumulo ang mga luha ni Shen Ziyi at tumango siya. Masaya siyang niyakap ang binata, at naghalikan sila sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng lahat.